Magandang araw sa inyo mga idolo. Sa nakaraan nating video ay may nakita si Ju Hyun na kaguluhan sa ibaba ng patibong. Nagkakagulo dito ang mga tao dahil sa isang babae na may hawak na katana. Napaisip si Ju Hyun sa nangyayari. Dahil kapag ang isang tao ay nakahawak sa katana, ang tao na humawak dito ay magiging alagad nito. At kapag dumami ang nakahawak sa katana, ang lahat ng tao sa tombs ay mamamatay. At kapag mas maraming ang namatay, ang tulay naman ay mas lalong nabubuo. Ang patibong nato ay tinatawag na sacrifice trap. Tinanong ni Ju Hyun ang mga tao sa ibaba na kung dahil ba ito sa lalaking Japanese kaya kayo napunta dito. Sumagot naman ang isang lalaki na oo. Pakatapos namin siyang alisin sa pagkabitag, ito ang ginawa niya sa amin at kumanta ng kakaiba at kasabay din nun ang paglabas ng trap na ito. Sinabi din ng Japanese na yon na kailangan daw namin mamatay para maprotektahan ang sekreto. At ang tinutukoy na Japanese ay si Abe. Nainis si Ju Hyun sa kanyang mga narinig. Nagpadula si Ju Hyun sa maraming katana. Ang mga katana na nakaharang sa daan ay walang kahirap-hirap na hiniwa ni Ju Hyun. Sa pagdating ni Ju Hyun sa baba ay napansin siya ng babaeng apektado ng katana. At ito ay biglang sumugod patungo kay Ju Hyun. Inilabas ni Ju Hyun ang relax na nakuha niya kay Abe. At inutusan na itali mo yang babaeng yan. At dahil doon ay kaagad naman natumba ang babae at nabitawan ang hawak na katana. Ang katana ay pinulot ni Ju Hyun. Ang katana ay nagsalita ng sino ka. At inutusan si Ju Hyun at sinabing patayin mo ang lahat ng tao dito. Sagot ni Ju Hyun na sino kang relax ka upang pagsabihan ako na kung ano ang gagawin. Naguguluhan ang relax sa mga sinabi ni Ju Hyun. At kasabay nito ang paglabas ng system ni Ju Hyun at sinabi dito ang detalye ng relax na hawak ni Ju Hyun. Anong klaseng relax to na walang kwenta? At nasan kaya ang boss relax ng tombs na to? Wika ni Ju Hyun. At tuluyang itinapon ang katana. Ang babaeng tinali ni Ju Hyun ay nagpapanik na sa mga nangyayari. Inutusan ni Ju Hyun ang relax na bumalik na sa kanya. Nagulat ang mga nakakita sa ginawa ni Ju Hyun. Wika ni Ju Hyun. Halina kayo, sumama kayo sa akin. Aalisin ko kayo dito at kung wala kayong tanong sa akin, ako ay hindi masamang tao. Sa kabilang banda naman ay si Abe ay sobrang tuwa dahil napakatalino niya daw dahil lahat ng saksi sa ginawa niya ay nabitag niya sa patibong at masusulo niya daw ang paghahanap sa Muramasa. Sinabi ni Abe na ang kailangan ko na lang gawin ay dapat mahanap ko ang Muramasa at saka tanggalin dito ang Koreanong yun dahil siya ang kumuha ng relax ko. Hongintay ka lang, sisiguraduhin kung magdurusa ka. Makalipas ang ilang oras na paghahanap. Napagod si Abe kakahanap sa Muramasa dahil ang mga katana na kanyang mga hinawakan ay lahat peke. Napukaw ang pansin niya dahil merong ingay na nagmumula sa likod niya. Ito pala ay ang mga taong inilagay niya sa patibong. Si Abe ay sinugod ng mga taong ta at binugbog. Dumating si Ju Hyun at sinabi kay Abe na puro ka kasi kalokohan. Hindi ako sayo makapaniwala na kahit na ikaw na ang nauna dito hindi mo pa rin mahanap ang Muramasa. Inutusan ni Ju Hyun ang hawak niyang gold axe na ipakita sa kanya ang Muramasa. Ang Muramasa ay biglang nagpalabas ng aura at ito pala ay nasa harap lang ni Abe. Hindi makapaniwala si Abe sa nakita dahil ang katanang yun daw ay napakapangit. Sinabi ni Ju Hyun na, lumalabas lang ang tunay na anyo nito kapag ito ay iyong inactivate. Nagsalita ang Muramasa ng isa, pagtatangkang hawakan ako ng tangang tao. Sinabi din ng Muramasa na ang katawan ko ay sira at kung gusto mo akong ibalik sa dati kung anyo ay ikaw dapat ay pumatay ng 10 tao para maibalik mo ang aking tunay na kapangyarihan. At kung hindi mo kayang gawin ang kautusan na yun, ikaw ay mabubulok dito ng habang buhay. Ang mga tao sa paligid ay natakot dahil sa sinabi ng Muramasa na kailangan magsakripisyo ng 10 tao. Wika ni Ju Hyun, weapon relax, ganito ka ba talaga at pagsubok mo ba ito sa akin? Sumagot naman ang relax ng oo, tama ka dyan. Kaya ano pang hinihintay mo, pumatay ka na ng 10 tao para sa akin. Hindi naman pumayag si Ju Hyun sa sinabi ng Muramasa. At sinabing bakit pa kita susundin na kung kaya naman kitang pabagsakin. At ang masusubok dito ay ikaw, hindi ako, at kapag hindi mo ibinigay ang iyong sarili, ikaw ay pagpipirapirasuhin ko. Bilasan mo na Muramasa, sundin mo ako ngayon na. At napasigaw ang Muramasa sa ginawa ni Ju Hyun. At biglang lumabas sa Muramasa ang napakalakas na liwanag.
Ang Muramasa ay tuluyan ang napasa kamay ni Ju Hyun dahil natapos na niya ang tombs. Makalipas ang ilang oras habang ang mga tao ay umaakyat sa lubod ni Ju Hyun. Si Abe naman ay tinawag ni Ju Hyun at bumigkas ng nagpaplano kabang umalis dito. Pinagpawisan si Abe at sinabing hindi pangako. Sana paalisin mo ako dito. Sinabi din ni Abe kay Ju Hyun na kapag nakaalis tayo dito irerekomenda kita sa government ko at pwede ka din dun magtrabaho. At pwede ka rin sumahad ng hanggang 10 billion yen kapag nagtrabaho ka sa Japanese excavation team at magiging madali lang sa atin ang pagkuha ng relics dahil ang Japanese excavation team ay mayroong prophetic relics o future guide. Sagot naman ni Ju Hyun na nakakainteresadong pakinggan. Sige, pwede ka na gumamit ng lubod pero ikaw ang panghuli. Napangiti si Abe dahil inaasahan niya daw na siya ay mabubuhay dahil sa sinabi niya kay Ju Hyun na pwedeng sumahad si Ju Hyun ng 10 billion yen. Habang paakyat ang dalawa sa itaas ay humingi ng pasensya si Abe kay Ju Hyun dahil sa ugaling ipinakita ni Abe kanina. Sinabi ni Abe na ang isang skill user na tulad mo ay pwede kahit sa anong team. Sagot naman ni Ju Hyun, pag-usapan natin ang Kasunduan at gusto ko malaman ang tungkol sa Japanese team na gumagamit ng prophetic relics. At kapag yan ay hindi mapagkakatiwalaan hindi ako magtatrabaho dyan. Sinabi naman ni Abe na huwag kang mag-alala dun dahil yun ay ang sikat na TKBM. Napangiti si Ju Hyun sa kanyang narinig. At biglang sinipa si Abe at ito ay kaagad na nakabitaw sa lubod at tuluyang nahulog sa ibaba. At huling wika ni Ju Hyun kay Abe, salamat sa impormasyon mo tanga. Si Abe ay tuluyang natabunan ng gumuhong tombs. Sa kabila ng lahat habang nasa banyo si Ju Hyun ay tinignan niya ang may damage niyang kamay. Ang Muramasa ay biglang nagsalita ng tarantad ong tao kasino ka upang gawin sa akin papatayin kita. Nainis si Ju Hyun dahil sa sobrang ingay ng Muramasa at ito ay itinapon sa inidoro. Ano masarap ba ang inidoro, wika ni Ju Hyun? Biglang napasigaw si Ju Hyun sa sakit na kanyang naramdaman. At dahil ito sa kamay niyang may damage. Dahil puwersa ni Ju Hyun na pabagsakin ang Muramasa. Sa utos na makuha ang kahit anong relics ay dapat mong tapusin ang pagsubok para makuha ang relics. Pero ito ay hindi sinunod ni Ju Hyun kaya siya nagkaroon ng damage sa kamay dahil sa pagpilit niyang pabagsakin ang Muramasa. Kapag malakas ang relics, ay mas lalong tumataas ang damage. At dahil dito pinagpatuloy ni Ju Hyun ang landas na yun at ang katawan niya ay mas lalong nanghina. Si Ju Hyun ay wala nang mapagpipilian dahil kung hindi niya ito pinabagsak siya ay lalamunan nito. Lumabas ang system at sinabi dito na matagumpay kang nakalabas sa tombs at nabuksan mo ang 4 na basic skill ng Tomb Raider. Dahil dyan ikaw ay magkakaroon ng gantimpala dahil natapos mo ang quest na ito. Kasabay din nito ang paglabas ng pagpipilian. At tinanong ni Ju Hyun na kung ito ba ay isang pagsubok. Ang pinili ni Ju Hyun ay ang The Path of Domination. Nakasulat sa system na ikaw ay nagtagumpay sa pagkuha ng gantimpala. Nagtaka si Ju Hyun dahil wala namang lumabas pagkatapos niyang pindutin ang reward. At naghanap-hanap sa palibot ng banyo. Sa pagdukot niya ng kanyang bulsa ay may isang nakuha na silver pills. Ang relics na ito ay walang rank at ito ay consumable instant food type. Napatanong si Ju Hyun sa sarili na kung kakainin niya ba ito, wala naman sigurong mawawala sa akin. At kapag namatay ako sa pagkain nito, ibig sabihin nito ang aking kapalaran. At kinain nga ni Ju Hyun ang silver pills. At sa ilang sandali lang ay biglang umapekto ang silver pills na kanyang kinain. Nakita ni Ju Hyun na ang kanyang kamay na may damage ay naghilom na dahil dun sa silver pills. Namangha si Ju Hyun at sinabing ang healing relics ay napakagandang gamitin. Kasabay nito ay ang paglabas ng system at sinasabi dito na gumaling na ang epekto ng Muramasa relic sa katawan mo at ikaw ay tuluyan ng naka-recover. Ikaw rin ay nakadiscover ng tolerance of immunity. Napatanong si Ju Hyun ano ang tolerance of immunity. Nasabi na ngayon palang ako nito nakakita. Napatanong sa sarili na kung itong kakaibang abilidad ay ginawa ba talaga para sa kanya. Ang pangyayaring naganap ay nabalita sa TV. Nagsalita ang reporter na ngayong gabi sa Seoul Yongdaeungpo District ay nagkaroon ng malaking paglindol at kasabay nito ang paglabas ng hindi maipaliwanag na istruktura at doon sa misteryusong istruktura ay may natrap na 50 na katao.
Sinabi ng mga tao dito na sa loob daw ng istruktura ay may mga patibong na napakadelikado at ito ay napapalibutan ng maraming patalim. At may isang saksi ang nagsabi na may isang tao na nagbalak na harasin sila at ang taong daw yun ay isa sa kabilang sa Japanese excavation team. Ang Seoul government ay kasalukuyang kinokontak ang panig ng Japanese government at hinihintay na lang na mag-response. At sa ibang kamay ang Chinese at Russia government ay naghihintay din sa response ng Japanese government dahil ang Japanese government daw ang may responsibilidad sa pangyayaring ito. Ang United States government ay gumawa ng official announcement tungkol din sa pangyayaring ito. Sa official boardroom ng Japanese excavation team ay may pagpupulong dahil sa nangyari. Sinabi ng isang nasa loob na galit, tayo ay nasa balita dahil sa mga kagagawan niyo at hindi lang yun. Malaking kahihiyan din ang hatid niyo sa bansang Japan at ang mga tauhan mo ay gumawa ng malaking skandalo at namatay pa. Wika ng lalaki. Ang kamatayan ay hindi bagay sa katulad niya. Humingi naman ang lalaki dahil sa nagawa nilang skandalo. Ang sundalong ito ay si Mori Hiroyuki, leader ng Japanese excavation team. Sinabi nito na ang Koreano sa propesya ay lumabas na. Sinabi naman ng isa na hindi kami ang may responsibilidad. Di ba kayo ang nagsabi na kayo ang bahala sa paglabas ng tombs at sa Koreanong nasa propesya? Sumagot naman si Mori ng oo, sinabi namin yun. Pero marami ang pagpabago sa sitwasyon namin. At sir, pwede natin magamit ang Future Guide Relics para mahanap ang Koreanong yun at kaya na din ito malaman ang posisyon ng Koreanong yun. Dahil si Abe ay namarkahan ng Future Guide Relics at nagkaroon siya ng ugnayan sa Koreanong yun. Kaya mas magiging madali ang paghahanap natin sa kanya. At ang mga scholar na hindi gumamit ng Future Guide Relics ay naghahanap ng paraan upang magamit ang relics na ito kahit na hindi sila ang tunay na may-ari nito. At ang TKBM ay naglagay din ng maraming oras upang maging kumpleto ang pagsasaliksik na ito. Sinabi ng lalaki na sige, mabuti dahil dyan ikaw ay magkakaroon pa ng tsansa. Nagpasalamat si Mori at sinabing pangako gagawin namin ang lahat upang makabawi at mapatay ang Koreanong yun. Napaisip si Ju Hyun at nasabi sa sarili na kung itong tolerance of immunity ay ginawa ba talaga sa relics poison. Kung sa ganun ito ay nakakamangha. Napaisip si Ju Hyun na kung ang lahat ng relics user ay nagdurusa sa side effect ng relics. At ang dating buhay ko ay umabot pa kami sa panahon na ang healing relics pa ang pinakamataas na prioridad. Nasabi ni Ju Hyun na kung ang abilidad na tolerance of immunity ay para sa lason, ibig sabihin nito para talaga sa akin ang abilidad na ito. Dahil ito sa ibon na yun, wika ni Ju Hyun. Nagsalita si Ju Hyun ng mag-isa at sinabing ano na ngayon ang plano mo na ibon ka. Meron ba ako matatanggap na benepisyo sa pamamagitan ng pag-angat ko sa iba? Sagutin mo ako na ibon ka. Di ba ginagamit mo yung system para kausapin ako kaya ngayon ay sumagot ka? Sa kanyang paghihintay sa sagot ng ibon ay biglang may tumawag sa kanya. Tawag ito ni Sung Woo. Kaagad naman itong sinagot ni Ju Hyun at sinabing kamusta na ang mga alipin ko. Sumigaw si Sung Woo sa telepono ng tarantado, anong sinabi mo? Sinabi nito na tinignan niya na ang checklist attendance ng auction event at dito ay may 3 JK na nakalista. Sagot ni Ju Hyun, sa tingin ko ako dapat ang pumunta dyan. Lumabas ang system ni Ju Hyun at sinabi dito na namarkahan ka ng S-rank relics at ang kasalukuyan mong buhay ay nababasa nito. Napatanong si Ju Hyun na kung ito ba ang future guide. Nasabi ni Ju Hyun na medyo nakakainis ito. Sumagot si Ju Hyun sa telepono na pupunta ako dyan at isabi niyo sa akin kung nasan kayo. Pero saglit lang, may uunahin lang akong puntahan. Prince Shotokas isang future guide noon. Si Prince Shotokas ay isang politiko at isang regent noong panahon ng Asuka ng Japan, at ang future guide ay isang prophetic sutra na isinulat niya. Ang lumang aklat na ito ay legendary reference niya. Pero ang isang relics na ito ay ang unang nagsama ng kanyang sarili sa mundo ng mga tao, at imbes na gumawa ng kanyang libingan ay mas pinili ng relics na ito ang kanyang may-ari. Si Sasaki Yuka, siya ang pinili ng future guide relics na maging may-ari nito. Magmula noon ay lagi nang sumusunod ang future guide relics kahit saan siya magpunta. At kahit na ito ay sinunog na at iniwan, palagi pa rin itong nagpapakita sa harap niya. At si Sasaki ay tinulungan ng Japan government upang maunawaan ang paggamit nito.
At ang Japanese excavation team ay nag-alok ng trabaho kay Sasaki. Dahil doon ay iniwan ng pamilya ni Sasaki ang hirap ng buhay at nagsimulang mamuhay ng mayaman. Sa tulong ng Sasaki Future Guide ang Japanese excavation team ay mas maraming nakuha na relics. Hindi nagtagal iniwan ni Sasaki ang kanyang pag-aaral upang maging malaya ang pagbabasa niya sa Future Guide. Kahit na ganoon ay minsan nahihirapan pa rin siyang basahin ang kanji na nakasulat at hindi niya rin nagagamit ng wasto ang kapangyarihan nito. At sa ibang kamay naman ay may isa pang future reading relics ang hinango ang kanyang mga kasanayan dito. At sa paglalaan nito ay nagdahilan sa kanyang pagkamatay. Si Ju Hyun ay nagbabalak na sanang pabayaan ang prophetic relics user na yun. Pero dahil kaya na nito malaman ang lokasyon niya, nagbago ang lahat ng plano niya. Kaya ang gagawin na lang ni Ju Hyun ay guluhin ang plano ni Tae Jun sa madaling panahon. Habang nanonood si Sasaki ng kumakanta sa TV sinabi nito na napakagwapo daw ni Suzuki-san at napakagaling kumanta. Kasabay nito nagsalita ang lalaki sa likod niya at sinabihan si Sasaki ng oras na upang magbasa ng Future Guide. Sagot ni Sasaki bakit ngayon pa kung nasa kalagitnaan ako ng magandang part ng panunood. Sinabi ng lalaki na di ba pang-apat na kabeses na iyang napanood. Ano naman ngayon nasa sayahan naman ako. Wika ni Sasaki. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa sinabi. Kasabay nito ang pagbati ng babae na welcome back Ma'am Sasaki. Kaagad na naupo si Sasaki at sinabi na hay nako palagi na lang akong nagbabasa at nagsusulat ng mahihirap. Sinabi ng lalaki sa kanya na meron pa diyang character na hindi mo pa naiintindihan kaya sana maunawaan mo at mahanap mo ito sa abot ng iyong makakaya at ibigay mo sa amin. Kaagad naman sumang-ayon si Sasaki sa sinabi ng lalaki. At sa ilang sandali lang ay napasigaw si Sasaki sa kanyang mga nabasa. Napayakap si Sasaki sa babaeng katabi niya at sinabihan. Ang Koreanong yon ay nagsulat na mamamatay daw ako. Sinabi ng katabi na kumalma ka, meron ka pa bang ibang nakita sa propesya bukod doon? Meron kang kapangyarihan na makita ang hinaharap kaya maging matatag ka at sa uulitin tignan mo ulit ang propesya wika ng babae. Sumagot naman ang lalaki na oo tama ka dyan. Kahit na magbalak yun na patayin ka hindi pa rin yun magtatagumpay dahil nakikita mo kung nasan siya. Sumagot si Sasaki ng oo tama kayo dyan at hindi ko rin yun papakawalan. Si Ju Hyun ay lumapag na sa Haneda Airport. Ang radyo ay nag-announce ng lahat ng unit ay makinig dahil ito ay emergency dahil ang Korean relics user ay nakalapag na. Sinabi ng isang sundalo na kailangan na ba nating salubungin ito. Sagot naman ni Mori Hiroyuki, hindi. Tayo ay mag-obserbo lang sa kanya dahil nasa panig natin ang Future Guide. Sinabi ni Mori Hiroyuki sa kanyang mga tauhan na ang oportunidad na ito ay sa atin. At dapat marisolba natin ang problemang ito. Kaya gagawa tayo ng unang hakbang. Habang kumakain si Ju Hyun ng sushi, nasabi na ipagpapatuloy ba ng Future Guide ang pagsubaybay sa akin. Kung ganoon ay ipagpapatuloy ko rin ang pagbabanta sa buhay niya dahil dito ay tiyak na magpapakita sila. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na tiyak na sinabihan ng Future Guide ang taong nagmamay-ari sa kanya tungkol sa sumpa na isinulat ko. Tiyak na ito ay nakuha ang pansin ng relic na yun at mula nang hindi kumpleto ang pagmamarka ng Future Guide ay sigurado ako na mahaba-haba din itong mangyayari. Napaisip si Ju Hyun na dapat nandito na ang mga sundalong Japanese dahil siya ay markado na ng Future Guide. Sa labas ng kwarto ni Ju Hyun ay narito ang mga taong nakasubaybay sa kanya. Sinabi ng chief sa kay Sasaki kung handa na ba siya. Sagot ni Sasaki na tila ba kinakabahan sa gagawin. Sandali lang. Ito ba ay may rason para sa inyo? Nagtataka ako sa taong ka at bakit ako ang papasok. Sinabi ng chief na ang gagawin mo lang dyan ay makipagmata sa mata yun lang at wala ng iba. At dahil dyan mas makukumpleto na natin ang pagmamarka sa kanya at malalaman na din natin ang lahat tungkol sa kanya pagkatapos. At saka hindi kanyan kilala kaya ayos lang yan. Oo totoo yan sagot ni Sasaki. Sa ekspresyon ni Sasaki ay para ba itong kinakabahan. Sinabi ng chief na kung magiging komplikado ang mga bagay sa loob narito lang kami. Nasabi ni Sasaki sa sarili na hindi niya ako kilala kaya ibig sabihin nito hawak ko ang malaking advantage. At tuluyan nang pumasok si Sasaki sa loob. Sa pagpasok ni Sasaki ay bumungad sa kanya ang napakagwapong mukha ni Ju Hyun.
Nasabi ni Sasaki sa sarili na hindi ko ito inaasahan na ang gwapo pala nitong lalaking ito. Mas gwapo pa kisa sa kay Suzuki-san.